kadumdum sa mga panahong milabay, mga kasubanan ug mga kalipay. Ang tanan dunay katuyuan nga dili mahanaw. Ang pagalagad ko, O Dios, imong lantaw. Kanunay ikaw nagagiya, kinabuhing hulma sa matahong mong kanta. Kanunay ikaw nagasubay, nagbalikon taliwala sa pagsulay. Ang gugma mo, O Diyos, kanunay. Himayag ka sakit, adunay katarungan, nagapatinuod nga ikaw naguban. Sa mga kabaghuan wala kong napasagdan. O Diyos, kaugmaon ko imong pagtuman. Kanunay ikaw nagagiya, kinabuhing hulma sa matahong mong kanta. Kanunay ikaw nagasubay, nagbalikon taliwala sa pagsulay. Ang gugma mo, O Diyos, kanunay. Ug akong mahinuglugan, mga kasinatian, masabtan ko imong kapuyuan, magpasalamat akong dughan. Kanunay ikaw nagagiya, kinabuhing hulma sa matahong mong kanta. Kanunay ikaw nagasubay, nagbaligon taliwala sa pagsulay. Ang gugma mo, O Diyos, kanunay. Ang gugma mo, O Diyos, kanunay. Sa makausapa, ako nag-abi-abi sa tanan nga mga viewers sa karong mga taknaa. O ako gipasalamatan ang Ginoo kining ato usa na pod ka higayon nga kita naghilihusa sa pagpaminaw niini nga programa karong taknaa. O ako ginaabi-abi ang tanan nga mga kaigsunan nga diya karon sa Negros Siquijor Mission. No, daghang salamat sa inyo kanunay nga suporta sa maong pagtuon kining semana. O sa ato mga pastors din ha, mga church leaders sa tanan nga mga kaigsuonan, ako pasalamat gayud kaninyo nga inyo kini gisuportahan ang ato nga programa.
o usab dinhi sa Central Visayan Conference. Daghang salamat sa gihapon sa ato mga pastors, elders, or church officers nga padayon pod nga pag suporta sa maong buluhaton. Og sa ato mga kaigsunan, mga pastor sa gihapon dinha sa East Visayan Conference, daghang salamat nga kamo sa gihapon naging kauban namo o nako personally sa ato nga pagtuon og dalayagon ang Dios karong mga taknaa. Og usab sa ato mga kabugtuan na dinha sa Samar Mission. Welcome ang tanan nga mga pastors, church officers, o sa ato mga higala nga ato na imbita nga kini nga programa para sa ato tanan o daghan ta makatunan kay ang ato nga gihisgutan mahitungod man sa pagatubang sa mga higante sa ato tagsa ka mga kinabuhi nga usahay murag makahatag kanato hasol sa ato pagkinabuhi o pag-alagad sa Ginoo. But despite on that, pasalamatan nato sa gihapon ang Ginoo. Kag sa aton nga mga nugpanangabudlay dira sa Negros Occidental Conference, sa West Visayan Conference, salamat gid sa inyong padayon nga pagsuporta sa sini nga programa. Kag akon sa gihapon pangabay sa inyo nga padayon kita sa pagpamati kag mag-imbita sa aton mga kabyanan nga aton ini studyohan sing nagkakaigo ang atong tema nga ginatituluhan Facing the Giants of Fear. And I hope nga makabenepisyo ini sa kadaisa sa aton. Okay, at ganun din sa ating pong mga kapatid, galing pong Romblon Mission. Sa muli, aking pong pinasasalamatan ang inyo pong patuloy na pagsubaybay sa programang ito sapagkat ito po ay makakatulong po sa atin. Kaya kahit sa ganitong pagkakataon po lamang, tayo po ay nagkaisa na ating pong ipagpatuloy ang ating pong pagbigay ng ating pong mga sarili o pagkakataon na ating pong mapakinggan ang iba't ibang topiko within this week. And I'm sure, by God's grace, lahat po tayo ay makakatanggap ng mga pagpapala mula dito sa ating pag-aaral. And of course, sa ating Panginoon, personally, ako'y nagpapasalamat talaga because He is the source of strength, wisdom, as well as knowledge na ating pong natatanggap sa tuwi-tuwi na. And lastly, gusto ko rin pasalamatan ang ato mga administrators sa Central Philippine Union Conference nga padayon sa pagsuporta sa maong programa o ang ato mga fellow directors nga sa gihapon naga-suporta ako kamo ginapasalamatan. So, karong taknaa, hisgutan nato ang usa ka topiko mahitungod sa slaying the anger. You know, one of the reasons nga usahay makababag kini no makahatag kanato sa dili maayo nga pakikipagrelasyon sa Panginoon o sa ato mga kaigsunan kay kining kasuko nagapabilin gihapon sa ato pangunahuna o dili sa ato kasing-kasing. Unya, usa kini ka programa nga matudloan ta kung unsaon nato pagdil. Kay mao ni sa presente nato nga pagkinabuhi. Samtang kita nagapadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Samtang kita napili nga mga leaders sa maong iglesia o unsa man nga posisyon nga ato nabaton sa Ginoo, kining kasuko dapat nato matagaan og dako nga bili o panahon nga may studyohan kung unsaon paghatag og nagakaigo nga solusyon niini. Busa, this is the challenge to all of us nga ato masabtan ang ato nga pagatun-an karong mga taknaa. Okay? Slaying the anger. Now, ingon dinhi,
no, sa ako nga gitun-an, ang anger, no, makalculate nato ni, o recon rather, no, sa ato tagsa ka mga kinabuhi. O gikan kini sa word nga logizomai, no, that is to calculate or recon. So, mao kina ang direksyon sa ato nga pagtuon. Nga mariko nato, makalculate nato kung unsa to nga mga kasuko ang ato na eksperyensyahan sa una o sa pagkakaron. And I hope nga sa ato pagtuon niini, I hope nga makita ta ang dapat naton nga pangahimuon aron nga kita mahimo nga hamtong sa ato pag-alagad. Pero sugiran ta mo nga kining kasuko sa gusto nato ug sa dili tanan ta naka-eksperyensya niini. But I would like to share para nga kita maandam sa ato tagsa ka mga kaugalingon. Og naginaot ko sumala sa ako nga tun-an. Ang antidote niini kung kita adunay kasuko sa ato isig katumuloo sa kapwa po nating kapananampalataya. Ang antidote niini walay lain kundi ang gugma. No? Gugma. Well, I believe love thinks no evil. So ang Biblia na record niini nga ato mabasa gikan sa libro sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 5 nga nag-ingon. So ako pagabasahon dinhi. Okay? Verse 4 muna. Love suffers long and is kind. Love does not invade. Love does not parade itself. It's not puffed up. In verse 5, does not behave rudely, does not seek its own. It's not provoke things no evil. So, mo kini ang pamatuod, mga kaigsunan, nga kining kasuko nga ato na eksperyensyahan sa pagkakaron, kung ato suklob o sukli ang gugma nga ginaingon sa balang nga kasulatan, so makahimo ta sang mga maayo nga mga butang sa ato tagsa ka mga kaugalingon samtang kita nagapadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Well, I believe love keeps no record of what? Wrongs. Mao kana ang tininuod mga kaigsunan. Okay? Og ingon ni Lucius Anneius Seneca, anger, if not restrained, is frequently more hurtful to us than the injury that provokes it. So, unsang buti pasabot niini nga samtang kita nagakinabuhi dinhi sa kalibutan. If anger, if not restrained, is frequently more hurtful to us than the injury that provokes it. So, lisod nato una-hunaon kung kining kasuko magapadayon, no? Everybody will what? Will be hurt. No, kining kasuko, no? Sa ato relasyon sa ato asawa, relasyon sa ato mga kabataan, relasyon sa ato mga fellow workers. Kung kini magapabilin nga dili nato masolusyonan, so mahimo ini nga dako nga isyu sa atong kinabuhi ug magapabilin ang sakit kaayo nga ato gibati tungod kay ang kasuko maoy nagapangibabaw. Okay? So, tininuod ang giingon ni Lucius Anneius Seneca, no? Seneca mga kaigsunan. Unya si Mark Twain nag-ingon pod, anger is an acid that can do more harm to the vessel in which it is stored than to anything on which it is poured. Lisod kayo, kabalo ko, no? Tanan ta kabalo kung unsay epekto kining acid, no? Tanan ta nagagamit nini, gamit na to sa CR, no? Pang tinlo. Grabe ang epekto niini. So mo kakanseros ang kasuko or anger, no? Sama sa usa ka aksido that can do more harm to the vessel in which it is stored than to anything on which it is poured.
Sa diha nga magapabilin ang kasuko sa ato kasing-kasing, sa diha nga kita magunahuna nga dili kita makapatawad sa ato isig katumuloo. Lisod ni kaayo sa ato Kristohanon nga pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. So, mga kaigsunan, mga kahigalahan, ang Biblia nag-ingon, no, sa Mateo Kapitulo 18, versikulo 15. If your brother sins against you, go and show him his fault just between the two of you. If he listens to you, you have won your brother over. Na usa kini sa mga dapat nato tutukan as members of the church. Kaysa gusto nato og sa dili, daghan na kayo sa ato mga eksperyensya, sa diha nga ato gibaton ang Ginoo, sa diha nga kita nagapadayon sa pag-alagad kaniya, sa diha nga kita mualagad sa Dios sa pagkakaron, di malikayan nga adunay mga kasuko, adunay problema sa kasuko mismo sa sulod sang pamilya, sa sulod sang iglesia, o asa man ta nagapuyo. That's the reason why the Bible has been telling us, if your brother sins against you, go and show him his fault. Kadtuan ta, no? Ngayo ta pasensya, istoryahon nato sing nagakaigo, because that is the mandate of the Bible. And even the provision of our church manual. Kung adunay igsuon nga nakahimo og sala, batok sa imo isig katumuloo, kadtoi, isa o duha, istoryahi kung unsay hinungdan sa mao nga sala. Ipasabot, mga kaigsunan, kay kini kung dili nato matutukan og nagakaigo, the church does not grow in a mature situation. Kay diha raman ta nagatutok permisa sa kasuko. But we are reminded, mga kaigsunan, nga ang Biblia tininuod ang iya naging ingon. And you know, one of the reasons kung magapabilin ang kasuko or anger, unsay mahitabo niini. Anger destroys your and my personality. From the inside out, and invariably causes damage to those around you. Mao kana ang pinaka-lisod kaayo nga epekto sang kasuko or anger. No? Gubon niya ang ato espirituhanon nga pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. And it will cause damage to those around you. Problema ang ato miyembro sa pamilya, problema ang ato mga miyembro sa iglesia, and even in the leadership parlance. Kung kining kasuko, no, magapabilin. I hope we have a spirit of what? Of humility. That despite of this anger that has been happening inside and outside the church, I hope nga matagaan nato og dako nga pagpanghunahuna, pag-deal ni ini. Otherwise, dili ta mo lambo sa ato Kristohanon nga pagpanlakatan o pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Unsay nahitabo sa balang kasulatan nga na-record, no, sa pamilya ni Cain o sa mag-igsuon si Cain o si Abel. Now, ingon dinhi, si Cain, the firstborn, was a farmer, and his brother Abel was a shepherd. So the brothers made sacrifices to God. Each of his own produced, but God favored Abel's sacrifice instead of Cain's, mga kaigsunan. So according to Genesis, Cain was the first human born, and Abel or si Abel was the first to die. So mao kini ang record sa balang nga kasulatan, now nakasabutan ni ini sa ilang istorya. So gitagaan sila og tsansa sa Ginoo, no, gimanduan sila sa Ginoo kung unsay paghimuon
Pero ang kanindot niini kining si Abel iyagyod nga gisunod ang mando sa Ginoo. Busa adunay envy, adunay kahisa si Cain. So unsang nahitabo? No? Si Cain nahimo nga usa kamanog patay sa iyang kaugalingon nga igsuon. Makasusubo mga kaigsunan, mga kauturan, sa dira nga ang kasuko, sa dira nga ang aton kaakig magapabilin sa aton bugos nga kinabuhi, base mabiktima kita sang sitwasyon nga hindi naton makontrol kag ang mahatabo, mga kaigsunan, makahimo ta sang hindi maayo nga mga butang sa itululok sa Ginoo. I hope nasabtan nato kini ang istorya. So, what does it do to me? Unsa ato buhaton? Hebrehanon kapitulo 12, 14 hangtod sa 15. Pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord, looking carefully lest anyone fall short of the grace of God, lest any root of bitterness springing up, cause trouble, and by this many become defiled. Mga kaigsunan, usa kadako nga pagpahimangno, usa ka importante nga pagpahibalo sa Ginoo sa kadaysa sa aton. Nga kon magapabilin ining gamot sang kaakig, makaresulta sang kagamo, kag damo ang maapektuhan sini. So I would like to challenge to all of us, as long as we know the right principles sa paghimo sa mga maayong mga butang, dili ta mahulog kaangay niini. Let us pursue peace, kalinong, holiness, ang pagkabalaan sa ato pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Dili sayon nga ato paghimuon niini, but let us seek the Lord, mga kaigsunan. Let us seek the Lord every now and then, tungod kay ini makatabang kanato sa ato Kristohanon nga pagkinabuhi. Okay. Ang resentment, mga kaigsunan, anger or kasuko, is directed outward, but the reality is it will damage the inward part sa ato tagsa ka mga kinabuhi. As its target, sa maong anger operates freely from direct contact with the wrath. So mauna kung hindi ta mapunggan, wala ta tolerance, wala ta pagpugong, kining kasuko, kining ginatawag nga kaakig, anong maging resulta? Damo ang maapektuhan. Okay? So, ato una-hunaon, samtang kita nagakinabuhi dinhi sa kalibutan. Kaya ang Diyos, hindi siya gusto, kung mahimo pa lang kita nga iya mga gintutunan, kita nga iya mga disipulo, kita nga nagresponde sa iya nga panawagan, mag-abot man ang sitwasyon nga grabe na gid ang akig sa isa kag isa, pero kung ato mahuna-huna sang eksakto kung ano ang plano sa Ginoo, matabangan ta kay kining resentment kung magapabilin, dakugid ang madisgrasya o di kaya maapektuhan sa ato tagsa ka mga kaugalingon. So resentment affects what? Affects and it feeds on the power of the false illusion that you are the one in control. Kinsa makontrol ani sa anger, sa resentment, kita ra sa gihapon. So I hope nga nakuha naton ang point sang ato nga pagtuon sa karon.
nga kining ato kasuko dili nato na ibutang mauna siya mga magapangibabaw. Kaya ang resulta dili siya maayo. So, unsaon nato ni pagdil? Una, we must understand the gravity of resentment in God's eyes. Itugyan nato sa Ginoo. Kining mga kasuko, kining kaakig, no, nga yari sa atong pangunahuna, yari nagapabilin sa atong tag sa mga kasing-kasing, kay dili ni siya makatabang ug maayo, sang aton pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Okay? So, the Bible commends us to turn the cheek, walk in an extra mile, heap kindness upon insult. Scriptures scream with a warning to turn back from this giant. You know, Proverbs 19 verse 11, good sense makes one slow to anger, and it is His glory to overlook an offense. Mga kaigsunan, eksakto ang ginhambal sa balang nga kasulatan nga kung makontrol naton ang kasuko, ang kaakig, kag sa hinay-hinay sa bulig sa Ginoo, no, sila sa Proverbio Kapitulo 19, versikulo 11, no, good sense. Mabatyagan naton ang mga maayo and makes one slow to anger. Kaya nga naman, nahuna-huna naman naton. Okay? Kung anong resulta sang kasuko, mga kaigsunan. So, treating resentment. Ang tininuod sini i-considera ginaton, no, why it's difficult to forgive. Mao ni ang instinct sang tawo, lisod gid magpasensya. Man kung nakahimo ta sang indi maayo sa atong isig katawo, sa dira nga magkita ay kamo, baw lisod gid reconcile, magpasensya. Kay ang nagatubo sa pangunahuna walay lain kundi ang kaakig or kasuko. So let us use, the second one is, let us use self-compassion. Try to develop empathy. No, ang sympathy lain kaysa empathy. Ang sympathy, nagsimpatiya ka lang, you have shared comforting words, no? Pero ining empathy, no, ging comfort mo na, tapos may ginhatag ka pa nga mga butang nga makatabang kaniya. So, usa kina sa mga butang, why not trying to develop a habit to be an empathetic person sa ato mga kapariyo nga tumuloo. So, kung mao kina ang direksyon sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, I'm sure nga kining anger, kining kasuko, kining resentment nga atong nga ginistudyuhan karon, matabangan gayod, mga kaigsunan. Lean into gratitude. It's normal to get caught up in all the negative things happening around you. You can bring more happiness and positivity into your life by focusing on the things that are going right. So this is now the direction sa ako nga presentation nga matudluan kita nga maghimo sa mga maayo nga mga butang sa itulolok sa Ginoo, sa itulolok sang ato kapariho nga tumuloo, mga kaigsunan ug mga kaigalahan. So balikan nato ang Mateo Kapitulo 18, versikulo 33 hangtod sa 35. Okay, nag-ingon, should you not also have had compassion on your fellow servant, just as I had pity on you? And this master was angry and delivered him to the torturers until he should pay all that was due to him. So my heavenly Father also will do to you if each of you from his heart does not forgive his brother his trespasses.
So, kanindot nga to na paminawan, mga kaigsunan, ang giingon sa Mateo Kapitulo 18. Okay? So, ato padayonon sa Mateo 5, versikulo 22 hangtod sa 24. But I say to you that everyone who is angry with his brother will be liable to the judgment. Take note. Everyone who is angry with his brother will be liable to judgment. Whoever insults his brother will be liable to the council. And whoever says, "You fool," will be liable to hell of fire. So if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go. First, be reconciled to your brother, then come and offer your gift. So, tininuod kini nga mensahe nga ato nabatihan o napaminawan karon. Sa diha no nga ato napamalandong, sa diha nga ato nahunahunaan kung unsa nga mga butang ang ato nahimo sang una hangtod sa pagkakaron. Kay ang sa kaklaruhan, mga kaigsunan, Satan mangita gyud, si Satanas mangita gyud og pamaagi nga kita nga mga katawan sa Ginoo, no? Kanang maka-ignite, mangita isa ignition ba nga masukuta sa usa ug usa. That is Satan's plan. Pero sa Ginoo, no? Kabaliktaran. Ipurso nato, develop nato ang tininuod nga pakigugma. But at this point of time, what the Bible says, reconcile to your brother, then come and offer your gift. So, padayonon nato sa Matthew 6:14 hangtod sa 15. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Kinsa kita nga dili ta makapatawad. Mismo gani ang ato amahan nga atuwa dito sa langit makapatawad. But if you don't forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Butangi kanang hinumdumi kining statement nga giingon ni Kristo, no, sa iyang mga alagad. Kung dili ta kabalo magpatawad sa ato kapariyo nga tumuluo o sa ato brother o sa sister man, no, ang ato nga Ginoo, ang ato nga Dios nga amahan, dili pod makapatawad sa ato mga kalapasan. Okay? So, unsaon nato ni deal pa sa gihapon, mga kaigsunan. Hinumduman nato nga si Kristo namatay sa cross, and Jesus is the focus for what? Eternal life, and Him alone, mga igsuon, ato mabatnan, ato mabaton ang kaluwasan. Salvation is not through works, but Jesus is clearly showing in a linkage between your willingness to forgive and your capacity to receive forgiveness from God, mga kaigsunan. Okay? So, unsa kanindot ang mensahe sa Ginoo sa kadausa sa ato. As in the history of Israel in the Old Testament, God withholds His fellowship and blessing in a loving effort to correct His children and restore the broken relationship. So mao kini ang mensahe nga gusto nako ipaabot sa matag usa kanato. Christ came to this world just what? To restore the broken relationship that we have made sa ato kapariho nga tumuluo. Ato kini pahinumduman, mga kaigsunan, mga kauturan, mga kapatid na nakikinig ngayon. Christ came to this world just what? Restore the broken relationship. Kanindot nga ato ni pamalandungon sa ato tagsa ka mga kinabuhi. So, asa pataani, no?
sa ato tagsa ka mga desisyon nga ginahimo sa matag adlaw sa atong kinabuhi nga mismo ang ato nga Ginoo. Mianhi dinhi sa kalibutan para kining ato mga relasyon nga dili maayo nga nagapangbabaw sa gihapon ang kasuko tungod sa ato tawhanon nga mga kinaiya suklian sang ato nga Ginoo nga siya maoy magapatunga, siya maoy magatudlo kanato nga magpasiguli sa matagusa kanato. Just remember, no, one of the churches nga ako na naobserbahan nga kanang paindis-indis, wala mi magpaubos kung magsermon ng usa ka leader, ginapatamaan ang usa, tapos may puli na siya, pagbarog sa pulpito, musulti sa gihapon, mauni, mauto, mga kaigsunan. Imbis nga mahil ang maayo kunta nga relasyon, nagadugang pa. But, praise the Lord. To God be the glory. Ngang Diyos mismo, si Jesucristo, ginpadala dinhi sa kalibutan, nga samtang kita nagakabuhi sa makasasala nga kalibutan, kung ato tugutan nga si Kristo maoy magapanguna sa ato mga kaugalingon, then this broken relationship that we have had will be restored. Why? Because Christ mediates, Christ guides us, Christ teaches us to love one another. Mga kaigsunan, ato kini panghinomdumon sa tutag sa mga kinabuhi. Tininuod ang giingon sa balang nga kasulatan. But, think it through. No, kung naapa sa gihapon, kining kasuko, kining resentment nga nagapabilin sa tutag sa mga pangunahuna. So this is a question that we need to think upon. Do you regard yourself and myself with pride as being the superior party in an resolved conflict? So, unsang ato tubag ni ini, mga kaigsunan. No, kining pride bitaw, no? Kadaghan ako nga nabasa nga libro, grabe gini ang epekto, no? Maka resulta gyud sang dili gyud maayo kay kunang pride ang kagarbo magapangibabaw sa matag usa kanato. And sometimes we cannot accept the situation nga mauni ang mahitabo. No? Tapos daay interpersonal nga mga panghitabo na sa ato kapariyo nga mga tumuluo. I hope let us think this through sa ato pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Imagine yourself before the cross of Christ, pleading your case as He bears your sins and those whom you are accusing. It's not good to accuse somebody, no, nga mag-akusar ta sa ato kapariyo nga tumulo, dili ni siya gin maayo, bisag unsaon, no? Pananglitan ginakusar nato, nadaog ta. That is just a temporary. That is just a temporary. Hinumdumi, no? Mga kaigsunan, mga kaigalahan nga kita ginpakamatyan sa cross ni Kristo. Siya maoy nagplead sa ato nga kaso didto sa cross sang Kalbaryo. No? Ang iya tibuok nga kinabuhi maoy nagbayad sa ato mga sala. So let us write it down sa ato kasing-kasing o tagipusoon o sa ato mga pangunahuna. Nga si Kristo maoy solusyon sa ato kinabuhi. So, work it out. Start with little steps. Set up code words or practices with your spouse or children or fellow church members or fellow church leaders to diffuse what? Anger. Because anger is happening around us na ara. Pray about it. No, kining ato kasuko tugyan sa Ginoo.
Ask God to take it from you and me. I hope, mga kaigsunan, nga kung ang love nga ginatawag, maoy magapanguna sa ato tinibuok nga kinabuhi, ang gugma ni Kristo, and then everything will follow. Kay makita man naman nato ang bunga sa ato kinabuhi, nga kung si Kristo naa sa ato, kabalo naman ta magpasensya, kabalo naman ta magsabot sa sitwasyon, unya kabalo ta mag-akseptar sang ato mga kaluyahon, kakulangan, or limitations, o makasabot ang ato mga kapariho nga tumuluo. Okay? Talk it over. No? Ingon pa din Talk to God about it and every glorious detail. Because I believe He already knows about it. Kabalo ang ato nga Ginoo. Seek God's forgiveness for your sins and my sins. Wala na ilain. No, wala na ilain. Si Kristo maoy makapatawad sa ato mga sala nga nahimo. And even bitterness and resentment are often signs of what? Personal unforgiveness. So, unsa ingon dinhi? Kung dili ta makapatawad, no, sang ato kapariyo, sa ato mga kapariyo nga tumuluo, this is a personal choice sa ato nga kinabuhi. But remember, nga daghan ang mapiktuhan niini. Sumala sa ato nga napaminawan kagina. So, dili siya makatabang, no? Dili siya makatabang kanato ng ato espirituano nga pagkinabuhi din mo increase kung magapabilin kinang kasuko, kanang akig gigakatama, kay makita mo lang ang kanang tawo, suko ang dayon, akig ka, nagagalit ka, no? Dahilan sa hindi mo nagustuhan ang kanyang ginawa para sa inyo o para sa mga tao, mga kaigsunan, mga kauturan, mga kapatid. Alalahanin po natin ito. Isang malaking paalaala ng ating pong Panginoon na dapat tayo po ay mapagpatawad sa ating kapwa-tao sapagkat yun ang sabi ng ating pong Panginoon. So, give it up. Kining anger, kining resentment. Sa ingon ni Clara Barton, I distinctly remember forgetting it. Kalimti, lipate na, no? Ang imo kaakig, ang imo kasuko, ang pangutana. Does a relationship need to be restored? Of course. Kinahanglan gayod ngang ato relasyon mapasag-uli or ma-restore sa tama nga mga pamaagi. I hope, mga kaigsunan, karong mga taknaa, usa na pod ka pagpahibalo sa ato nga Ginoo. How to kill this anger? Do not flirt. Do not flirt with what God means by withholding forgiveness as you withhold it. Okay? Do not flirt. So do not put yourself on a pedestal where you demand a higher standard for forgiveness that Jesus did. Di na ta mangita sa mga tawhanon nga mga estandarte, but let us follow the standard of God. Very simple. If somebody sins you, go to him, go to her, talk to him, talk to her. O tagai sa nagakaigo nga solusyon sa mao nga kasuko or anger or resentment para nga makapatawad ta sa ato isig katumuloo. Unsa pa, mga kaigsunan, do actively seek to rid your heart of resentment. Unsaon naton, no? Do actively seek to rid your heart of resentment through prayer, pag-ampo. More prayer, reconciliation, and then some more
prayer. I believe there is power in prayer. So, this is one of the things that we need to what? To adapt. To have a habit nga kanang may nampuon ta, mapinangamayuon ta. Luhod ta permi kay dira ta mabatyagan sa ato kaugalingon nga naga-recognize ta nga makasasala ta, hindi ta takos sa pagkinabuhi sa sini nga kalibutan with our own what? Perspective or konsepto sa atong pagkinabuhi din But rather, we will what? Follow the direction sang ato nga Ginoo. Kay kung mabasa nato ang sa libro sa Marcos, no, si Kristo, no, adto siya sa solitary place sa iyo pa sa buntag, ngita siya dito sang lugar sa bukid-bukid kag nagluhod para sa pagpangamuyo. Kay gusto niya ngang iya relasyon sa Ginoo ma-reconcile permi, no, ma-reconcile permi og mabatyagan niya ang kusog sang iya pagkinabuhi kung ang presensya sa Ginoo samtang nagahimo sang mga buluhaton sa Ginoo nga iya nga ginhatag sa iya. Amuman kita sini mga kauturan. Okay? Pero balikan naton, to err is human, to forgive is divine. Unsa ingon sa 1 John chapter 4 verse 19, we love because He first loved us. So, tininuod kini sa matag usa kanato mga kaigsunan. In Ephesians chapter 4 verses 25 to 32. Therefore, each of you must put off falsehood and speak truthfully to his neighbor, for we are all members of one body. In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. In verse 27, and do not give the devil a foothold. In verse 28, he who has been stealing must steal no longer, but must work, doing something useful with his own hands, that he may have something to share with those in need. So put off falsehood and speak truthfully to his neighbor. Do not let the sun go down while you are still angry. Talk tactfully. Istoryahi, no? Let the Holy Spirit be in the midst of your talking. No? Imbitaha ang Ginoo kay ang kasuko ever since dili gid maayo ang resulta niini. Take note on that, mga kaigsunan o mga kauturan. Okay? Di makali-resulta og maayo. So do not let any unwholesome talk come out of your mouths. Kung unsa man na nga mga sinultihan, no, o mga pululungon nga nadiri sa atong pangunahuna, unya mabunga ta kung kana nga mga pululungon makaresultas sang indi maayo, makaguba sa maayo nga relasyon sa isig katumuluo. Do not do that. But only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. In verse 30, and do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. In verse 32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Mga kaigsuunan, usa kini ka hagit or challenge sa ato tagsa ka mga kinabuhi. Nga samtang kita nagapamalandong, samtang kita nagalantaw, nagaobserbar sa presente naton nga pagkinabuhi, kay dili man ta kapanago, mao kini ang nagakalatabo
in our present era or in a postmodern era, mga kaigsunan. Okay? So resentment, according to Corrie ten Boom, resentment has a tendency to rewire your very thinking, causing deep damage that is difficult to reverse. Mga pinalangga nakon nga mga kauturan, mga kapatid na nakikinig ngayong gabi, no? Sa tanan nga nagapaminaw karon, I hope nga kining kasuko ato kini pagabiyaan. Mabiyaan nato kini kung si Kristo maoy magapangibabaw sa ato mga kasing-kasing, sa ato mga pangunahuna. Kaya kung nagatuo ni ini, based sa ato nga gintunan, malikawan ang kasuko kung kita naga-admitar, kita naga-recognize sa presensya sa Ginoo, mga kabyanan, kag mga kauturan. So, how to forgive? No? There are principles or steps or elements or factors kung paano ta magpasensya, how to forgive. Ingon diri, take God's word seriously. In John chapter 14, verse 21. Basaha ang pulong sa Ginoo. Kay kini makabulig sa matag usa kanato. God is sovereign. May kakayahan ang ato nga Ginoo. In Proverbs 20 verse 24. Of course, ayaw gayod kalimti kining pag-ampo. Pray, pray and pray. Big forgiveness comes from practicing little forgiveness every day. We forgive in community, mga kaigsunan. That is one way also. Don't let hate develop sa totagsa ka mga kasing-kasing. In Romans chapter 12, 14 to 21, forgiveness backed by action, and that is love, mga kaigsunan. Sa ako nga giingon, kung ang gugma ni Kristo maoy magapataliwala, maoy magahari sa ato kasing-kasing, sa bugos nato kinabuhi, samtang kita nagapaabot sa pag-anhi sa ato nga Ginoo, kining ato ginalantaw sa unahan, mahimo kini nga panalangin, kag kining anger, kining kasuko, mawala ni kay magapangibabaw naman ang gugma sa Ginoo. Forgiveness is the key which unlocks the door of resentment and the handcuffs of hatred. It breaks the chains of bitterness and the shackles of selfishness, according to Corrie ten Boom, mga kaigsunan. So, walk humbly before God. Take unto you the whole armor of God and never forget the gospel shoes of peace. Okay? Go not to any man with a heavy tread or with anger in your voice. Let all God's servants, from those occupying the highest positions to those in the lowliest service, the counsel of Ellen G. White, walk humbly before God. Manuscript 140, 1992. Christ treats anger as murder. Passionate words are a savor of death unto death. He who utters them is not cooperating with God to save his fellow man. In heaven, this wicked railing is placed in the same list as common swearing. While hatred is cherished in the soul, there is not one iota of the love of God there. Liter 102, 1901, or High Calling 235. Mga kaigsunan, sa katapusan sa atong pagtuon, what is the predicament of God's Word? Cast all your anxieties on Him because He cares for you. Mga kaigsunan, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. Ato pamalandungon ang ato napaminawan karong gabi nga unta magapabilin ang tininuod nga paghigugma sa Ginoo. Let us cast our anxieties, burden, angries sa Ginoo, and God forgives this. Sa ato pagtapos, mga kaigsunan, mga kaigalahan, magapangamuyo kita. O Dios namo nga maluluyon, tag-iya sa mga hulam nga kinabuhi. Daghang salamat nga ikaw sa gihapon
maoy nagiya sa amo pagtuon sa imo mga bilidhon nga mga pulong. Itugot o Dios nga kining amo pagampo, kining amo pagduol diha kanimo, mahimo nga panalangin og kining kasuko amo na mabiyaan og amo isuklob ang imo gugma sa sulod sang panimalay, sa sulod sang iglesia o sa lugar nga kung sa diin kami nagapuyo. Kabay pa o Dios nga ikaw magatubag ni ini og dagang salamat nga ikaw po magapatawad sa among mga sala nga nahimo kay kini amo gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay? Ang Dios magapanalangin kanatong tanan, mao kini ang ako pagampo. Dagang salamat.